Binasa at ni-review po kaya ni BBM yung may part na blanco 2025, bakit nakalusot sa kanya? Yun nga po ang malaking tanong. No, paano po kayo nalulusutan? Si Tatay Digong kasi, hindi po nakakalusot yan. Nakita nyo po, abang pumipirma, yung bago pirmahan ni BP Sara, panunumpa na lang, binasa pa ni Digong. Manunumpa. Yung panunumpa ni BP Sara, binasa ni Digong, nakita ko sinisilip eh. Parang automatic na kay Digong eh, no? Nabasahin yung mga ano, baka pinipirmahan ng anak ko, baka resignation na. Pwede ba makulong si BBM kung may forgery case? Yan, Sir Bad. Sino naman ang mag-implement yan? Ang presidente po ng Pilipinas, hindi po pwedeng makulong. Kinakailangan po munang i-impeach. Kaya nakasalalay po to. Ang impeachment po, tandaan ninyo, hindi po yan nakasalalay sa meron ba silang tama ba yung kinakaso sa'yo, hindi. Numbers game po yan. Bakit po pumapalag yung idol ni Pat Sabilio na si Franz Castro? Kasi 6 lang ang pumirma. 6 lang yung nakapirma eh. Kailangan nila 103. Di ba? Kahit wala pong laman yung impeachment nyo, kahit na ano po, kinakailangan niya may 103 pumirma na congressman. Ayan yung problema ni Franz Castro na idol ni Pat Sabilio. Ayan. Pwede ba makulong si BBM kung may forgery case? Yan po, nasagot na natin yan. Okay. Sir Bads, wala akong pangkape kundi like and heart lang sa not escaping ads pag hindi live. Romel P. Impeach bangag. Ang mga barahan nila nilatag na lahat, binabaliktad-baliktad pa. Pero mga Duterte, isa pa lang nilatag, pusoy na. Correct. Boss Bads, answer my question. Impeachable ba si BBM? Opo. Bakit hindi impeachable si BBM? Impeachable po yan. Pero you need numbers. Sa impeachment po, hindi po importante. Nakita nyo po si Corona. Yan po ang pinakamagandang halimbawa, si Corona. Bakit? Na-impeach si Corona, natanggal sa pagiging Supreme Court Chief Justice. Pero yung kaso niya, napawalang sala siya sa tunay na korte. Solid Duterte. Salamat sa paliwanag, Sir Bads. Malabo pala ang hustisya ng bayan pag hindi ma-impeach si BBM. Kaya po kailangan natin ng numero. Ngayon po, ano po nangyari? Dahil natakot po sila sa iglesia, akala lang, pinalalabas lang ng mga ungas na wala raw epekto. Walang epekto yung rally ng iglesia. Ano walang epekto? Na-impeach ba si BP Sara? Natakot nga yung mga politiko eh. Nanahimik niya eh. Isa sa mga nagsalita ng mga anomalya sa pondo ng Pilipinas, si Mayor Magalong, nagsalita na rin. Sabihin nyo na naman, fake nyo si Magalong. Paano aksyon ng ang militar at pulisya ang mga general na suhulan na, may pag-asa pa ba tayo? Alam mo, Eman, tingin kasi kayo ng tingin sa mga iba eh. Di ba? Lagi nyo tinitignan kailan action sila, kailan sila action. Umaksyon kayo, mawawalan kayo ng problema. Nakita nyo po, masaya lahat ng iglesia ni Cristo, yung mga pumunta ron, kasi umaksyon sila eh. Makikita nyo po, pag kayo umaksyon mismo, malalaman nyo po sa ground eh. Kaya kayo hanap ng ibang suporta, kasi action lang ba kayo pag umaksyon sila? Action lang po na action. Wala naman po nagsabi na pabagsakin yung gobyerno eh. Wala naman pong ganun eh. Nilalantad lang po ito si Tatay Digong nga, hindi na nanawagan na pabagsakin yung gobyerno. Makatulong kayo sa pagpapalaganap ng katotohanan. Correct. Huwag yung hintay lang tayo na hintay, kumilos tayo. Baka hirap sila sa kampanya kay Philip Salvador. Sayang, hindi kasi bench pool ang Duterte kaya di nila kinakasuhan ng mga kalaban nila sa politika. Yan po, pagpapakita rin po yan ng wastong ugali ng isang public official. Di ba? Ang public official po dapat hindi bingatibo. Ang public official po dapat nagtatrabaho, hindi po naghahanap ng ikakaso sa mga kumukontra. Maganda po yung ginagawa ng mga Duterte. Pag may bumanat sa kanila, sinasagot nila.
Hindi mo na kinakailangan na idemanda dahil binanatan ka. Kaya mahal ng tao mga Duterte. Nang sa ganun, pati yung mga followers mo natutuwa. Natutuwa tayo eh. Pag may umatake kay Tatay Digong, binabanatan ni Tatay Digong nung panahon na siya presidente. Dalawa yun eh. Natutulungan niya yung mga followers niya kung ano yung ibabanat sa mga bumabanat. At ikalawa, natutuwa tayo para tayong merong tatay. Tay, meron nangutos sa akin doon sa may kanto. Tara nak, turo mo dyan kung sino nangutos. Di ba? Yung pakiramdam na gano'n na may tagapagtanggol ka. Pag ang presidente si VP Sara, hindi ako sure ipahabulin at makakasuhan mga korap sa BBM admin. Iba naman pong usapan yun. Yung kay Tatay Digong kasi ganito yung nangyari. No? Unknown si Tatay Digong sa kanila. Kala nila hindi mananalo. Bigla nanalo. Siniraan si Tatay Digong kasi presidente na siya. Di ba? Siniraan lang siya nung siya ay namumuno na. Gusto siyang tanggalin sa pwesto. Hindi lang sila nagtagumpay. Si VP Sara, dahil sikat na sikat yung tatay niya at naniniwala tayo na siya yung susunod na Pangulo, sinisiraan na siya ng mga kalaban ngayon pa lang. Iba yung usapin ng kay Tatay Digong eh. Nung sinisiraan si Tatay Digong, kayang-kaya niya sagutin kasi presidente siya eh. Pero kay VP Sara, sinisiraan siya ngayon. Hindi siya kakampi ng gobyerno. Lahat ng mainstream media naninira sa kanya. Ang dami nagbibigay ng mga false testimony. Yan, yung mga katulad nitong mga to narito sa TikTok, tsaka dyan sa YouTube na nagsabi na mga kriminal yung pamilya na yan, di ba? Lahat yan, kaya mas mahirap yung kalagayan ni VP Sara eh. Sisiraan siya to prevent her to be president. Si Tatay Digong siniraan presidente na. Kaya nagto-talk to the people lang siya, durog yung mga naninira sa kanya. Tsaka wala kang magagawa eh. 'Di ba? Wala kang magagawa kay Tatay Digong kasi totoo yung mga proyekto. Ang dali po ipagtanggol ni Tatay Digong sa totoo lang. Naging vlogger din po kami ni Tatay Digong nung siya ay presidente. Ibang-iba po sa vlogger ni BBM ngayon. Paano nagtatanggol ang vlogger ni BBM ngayon? Siraan ng mga Duterte. Yan yung mga pagtatanggol na pagtatanggol na kinakailangan mo lang yung ginagawa nila para mukhang may ginagawa si BBM. Banatan mo si Duterte. Para mukhang magaling si BBM, banatan mo si Duterte. Samantalang nung panahon ni Duterte, ang dali mo ipagtanggol. Paano mo matatawag na magaling si Duterte? Eto mga proyekto ni Duterte. Ramdam ng mga tao, nakikita, nararamdaman, naaamoy ang mga proyekto ni Tatay Digong. Totoo. Hindi lang drawing. Ngayon, mga pinagmamalaki, 70% ng barangay, drug-free. May nakakaramdam ba? Araw-araw may balita tungkol sa droga. Maunlad ang Pilipinas. Second, pinakamabilis na pag-unlad ng ekonomiya ang Pilipinas. Second, sa buong mundo, second daw tayo sa pinakamabilis. Ramdam nyo ba? Kay Tatay Digong, build. Walang tulay. Nagkaroon ng tulay. Kay Tatay Digong, free college education. Walang bayad. Kay Tatay Digong, 10 taon ng passport. 5 taon? 10 taon na nung nag-renew ako. Totoo, hindi po haka-haka. Totoo, dahil nakikita mo na hahawakan mo yung mga proyekto. Pag sinabi na kay Pinoy, worst airport ang NAIA, kay Tatay Digong, kasama sa top 10, most improved airport, maniniwala ka. Unang-una,
Wala nang nalalaglag na bala ngayon. Buhat nun si Tatay Digong. Ramdam mo, war on drugs. Isa sa pinaka-core. Ang dami pong sanga-sanga ng war on drugs. Nung nag-war on drugs, bumaba pati mga krimen, pati mga holdapan, pati mga akyat bahay. May kaugnayan pala. Tama nga naman. Pag wala kang trabaho, dahil drogista ka eh. Wala kang trabaho, anong gagawin mo sa buhay? Kinakailangan mo magdroga. Di ba? Mangho-hold up ka. Kinakailangan mo magdroga. Mag-aakyat bahay ka. Kinakailangan mo magdroga. Ibebenta mo lahat ng gamit. Sa madaling salita, pag may drug addict sa pamilya, ubos ang gamit nyo sa bahay. Kung sa Pilipinas, huwag ko nang ituloy, alam nyo na konklusyon. Kaya benta ng benta. Panay record. Tapos kinikilala si Tatay Digong sa ibang bansa. Kilala siya ni Donald Trump, kilala siya ni Xi Jinping, kilala siya ni Putin. Lahat ng mga world leader kinikilala si Tatay Digong. Ngayon, iba yung pagkilala sa atin noon eh. Kasi alam nilang matino ang gobyerno. Yan yung legacy ni Tatay Digong. Ang dali pong ipagmalaki kung ikaw ang vlogger ni Digong. Panahon ni Digong, presidente si Digong. Panay Digong. Ganda ng ginawa ni Digong. Digong. Dating basurahan, tinataihan ng mga dilawan, mga pinklawan. Kaya ayaw nila malinis yung Dolomite. Diyan sila tumatai. Ganun yan, paislan yan eh. Kaya ang bantot dyan, hindi po yan yung pader tapos dagat, hindi po pag ganun. No? Kaya pag umeba ka dyan, gugulong lang yung EBS mo tapos didikit na sa pader. Tapos yung araw, tutok ang araw, alam mo yun? Yung nainita na EBS. Kaya ang bantot po dyan. Yan, ng Dolomite nun. Huwag kayong magtaka bakit benta ng benta ngayon. Pag may pamilya, may adik, talagang ubos ang gamit nyo. Ang dali pong ipagtanggol ni Tatay Digong. Ngayon, lahat ng vlogger, ikutan nyo lang po. Huwag kayong magtagal, ikutan nyo lang. Ang lahat ng vlogger ni BBM, alam nyo kung anong ginagawa? Hindi po tanggol-tanggol eh. Sa mga proyekto eh. Banat ng banat sa Duterte. Lahat yan. Banatan mo tong budget. Katulad kanina, automatic yan eh. Hindi naman nila, kaya bang isipin na mautak nila yan? Automatic yan. Pinag-uusapan natin yung problema ng budget ngayon. Na maraming blanco pero pinirmahan pa rin nila. O ano ibabanat? Akala nyo ba ipagtatanggol yung budget? Hindi po. Si Duterte may 51 billion sa pulong. Si Pulong may 50. Paliwanag mo yung Mary Grace Piatos. Alam niyo yun? Basta BBM, utak niyan, followers ni BBM, ang utak nila, tirahin ng Duterte sa lahat ng pagkakataon. 2 milyon na ang lumabas para tutulan yung impeachment. Ano sasabihin nila? Hindi ka naman iglesia, badong eh. Ba't mo pinagmamalaki yan? Hindi ka naman iglesia. Duterte ka, di ba? Hindi naman Duterte yan. Puta, atake pa rin sa Duterte. Sa alimpusa lang naman kay mga Duterte. Panay Duterte pa rin. Basta isa lang po yung utak nila eh. Wala kaming iniisip kundi pasamain, durugin ang mga Duterte. Parang yung ebak namin noon sa Dolomite. Talagang miss na namin yung pwesto ng Dolomite kasi hindi kami makatain ng maayos ngayon. Ang sarap ng taihan nila. Dolomite Beach. Para sa totoong continuity, both Duterte senators. Panay po sila, Duterte, si Duterte, may problema sa traffic. Hindi nalutas ni Duterte. Anong klase yan si Duterte? Puta, yun yung unang utak nila. Pinuna sila, nanood si Marcos ng concert, di ba? Doon sa Coldplay.
Di sinisigaw ng mga taga-Coldplay, grabe traffic dito. English lang. Si English band yata yun. Grabe traffic dito. Alam nyo kung ano kagad banat? Di ba pinagmalaki ni Duterte na mawawala na traffic? Bakit may traffic pa rin? Palpak talaga si Duterte, no? Putang, ngayon na nangyayari. Palpak pa rin si Duterte. Mga utak. Mataas ang presyo ng bigas. Eh dahil kay Duterte yan, nagpasa ng yung taripa, tinaasan eh. Ang taas-taas ng taripa sa bigas. Tanggalin natin yung taripa ni Duterte. Tinanggal ang taripa ni Duterte, mataas pa rin ang presyo ng bigas. Eh kasi may mga sindikato dyan, panahon pa ni Duterte yan, may sindikato na dyan eh. Kaya kasalanan ni Duterte yan eh. Duterte pa rin eh. Mataas ang presyo ng kamatis kasi si Duterte hindi siya nagtayo ng mga lalagyan ng kamatis kaya mataas ngayon. Tayo ngayon ang maani ng mga problema ni Duterte. Lahat eh. Yung bumabaha na, ha? Pinagmalaki 5,500 ha. 5,500 flood control projects, pinagmalaki lang. Meron tayong natapos na 5,500 flood control projects. Palakpakan yung mga congressman. Tapos biglang bumaha. Bakit po? Ano po nangyari sa 5,500? Alam mo sagot ng mga Duterte vlog ay mga BBM vloggers? Di ba si Pulong meron din 51 billion? Oh? Si Pulong meron din 51 billion yan eh. Bakit kaya si Pulong talaga may kasalanan yan eh? Nasaan na Pulong yung 51 billion? Yung mga tanga naman ng mga lilang flowers, o nga no, may 51 billion si Pulong ah. Kaya sipat sa bilyo. Yun yung sinasabi pa rin sa atin hanggang ngayon. Mula nung bumuha na nung panahon ni Marcos, katwiran na nila yan. 51 billion si Pulong. Ngayon lang natin binara. Panay lang Duterte. Duterte 125. Alam niyo po si Mary Grace Piatos. Yun nga po patunay na hindi ninakaw ni Sara Duterte ang pera. Bakit ikaw, magkano tanggap mo sa mga Duterte? Ganun yun, magkano tanggap mo sa Duterte na naman. Bayaran ka ni Duterte. Duterte pa rin. Magsalita ka na ng totoo, bayaran ka kasi ni Duterte. Panay Duterte lang, isisilang natin sa Duterte yan. Ligtas na tayo lahat. Otot nyo. Go ahead, file a case. Kasi Duterte ka eh. Go ahead, file a case. Otot mo, file a case. Sino pa sasampahan ko ng kaso? Yan lang ang alam nyo, nangangatwiran kami ng mali. Sasabihin nyo, file a case. Kahit po may nagawa sa akin kasalanan, hindi po ako magpa-file ng case. Mahirap ako, wala akong pang-abogado, tangengot. Pero expose ko kayo. Lagi, file a case. Ba't hindi ka nagpa-file? Kasasabi ko lang, mga Duterte hindi mahilig. Babanat sila. Duterte ko, babanatan namin kayo. Hindi babanat din kami sa Duterte. Ang problema, hindi nakaupo ang Duterte ngayon. Hindi nyo pwedeng banatan na yung mga problema ng Pilipinas ngayon ay kasalanan ng mga Duterte. Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Bakit ka umiiyak? Iiyakin ako eh. Iiyak pala sa'yo to. Ganyan pala sa'yo iyak. Pag nagsasalita pala sa kanila, iyak ang tawag dun. Kasi konti lang po bokabularyo nila eh. Nagsasalita ka, nangangatwiran ka. Hindi sila sanay ng taong nangangatwiran. Kaya ang akala nila pag nangangatwiran ka, umiiyak ka. Konti lang kasi ang bokabularyo niya mga yan eh. Tawa, iyak, kain, tulog. Tawa, iyak, kain, tulog. Anong ginagawa mo? Nangangatwiran ako. Wala yun sa bokabularyo ko. Bakit ka umiiyak? Umiiyak ako? Umiiyak ako sa kanila eh. Kasi nga konti lang ang bokabularyo nila. Ito lang ang kain, tawa, iyak,
tulog. At saka dahil kakampi nila si ano, si Ontiveros, Coljacks, yan. Kasama yan sa bokabularyo nila eh. Kain, iyak, tawa, tulog, Coljacks. Nakarinig sila na nagsasalita, nangangatwiran. Hindi Coljacks yan, hindi rin kain. Hindi rin tulog kasi gising. Iyak yan, iyak. Iyak. Galit daw ako. Paano yung tumatawa ako? Galit, tabang tumatawa. Galit ka, umiiyak. Konti lang kasi yung kanilang alam, no? Doon lang. Nalilito na yung mga yan. Ano ba ginagawa ni Badong? Hindi natin alam yung ginagawa nila kasi ngayon lang tayo nakakasaksi ng taong ganyan eh. Kasi yung madalas natin pinanonood, isang salita, ano kayo ngayon mga Duterte? Pipindutin. Ano na mga Duterte? Ano na? Mga 3 salita lang, may pipindutin na tawa. Kaya nalilito siya. Bakit isang oras na nagsasalita to? Ano ba tong ginagawa nito? Hindi siya kumakain, hindi siya natutulog, hindi siya nagko-call jacks. Umiiyak to. Bakit ka umiiyak? Biglang magta-type, bakit ka umiiyak? Hindi ako umiiyak. Ang tawag dito ay nagngangatwiran. Katwiran? Ano ang katwiran? Katwiran? Ano ba yung katwiran? Tanong niya sa katabi niyang bobo rin. Iyak yun. Iyak pala. Bakit ka umiiyak? Di ba? Mga utak niya na yan, yung Ontiveros eh. Eto na lang sabihin ko sa inyo. Doon sa Luneta, sa tapat ng may building doon. Sa may Luneta, may gilid ng National Library, may building doon. Pag wala kayong magawa sa buhay, meron doon, magsaysay. Ang laki ng building doon. Wala kayong magawa sa buhay, magsaysay. Ayan. Kalagay yun doon. Kung wala kang magawa sa buhay, magkulong sa kwarto, magsaysay.